Taon-taong doxology, palihog ating dogang tanan. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. From whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Napakabayang choir sapagkat today. Sa choir, tatang choir. Anong title sa kanta? Seeking the Lost.
si Ginoong Hesus nagambal sa book of Luke. Dumdum kumuda. Luke 17:10. Nagambal ni Lord Jesus, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." So, sino nang lost? Ang mga lost dira nakaladula, no? Dira sa parable sa Luke chapter 15, sa parable of the lost sheep, no? I think we will come to that. Sunod-sunod din na igoton na naton kung paano sang Ginoo pangitaon ang nakaladula. Kung may madula na pangita mo, o no? Kaya kung wala man nadula, wala man yung pangita. Kung isa, bisan huwag ka na nadula, ang napangita pa. Isang napangita mo, antipara mo. Kaya sa mata. Kagay ka muna. Makarelate ang ibanda sa ato ng pangantiparabla. Kaya gano'n pa bata mo, din ang antipara ko, din ang antipara ko. Gali kay kadlaw bata mo. Nugay gani kadlaw, kapangita ko wala antipara. So yung bata mo, aro mata mo. Hindi ka gani kita sa puling sa mata mo, nebla. Antipara pa. Ay, perte, no? Sige, seeking the lost. Sini nga bulan sang June, ang aton nga focus is all about missions. So it's very important to note what missions is all about. Sa mga soldado, may misyon. May ara sa una tig-ulo sang film o kung pelikula, Mission Impossible. Mission Impossible. May mission daw kay imposible. Si James Bond sa una kadamdaw nga mo mga pelikula ni James Bond, kalabanan mga Mission Impossible. Kay tanan nga mga style mapangitaan niya paagi. Amo na no? May arabangkong na sila nga we got it all for you. We got it all for you. Ano na Bangkok on department store. So seeking the lost, mission. Our emphasis is on missions. Okay, before that, let's pray. Heavenly Father, we come before your presence, Lord, at this time. We are so grateful to you because in the first place, you have allowed us to be here. Thank you for the privilege to worship, to study your word, and to realize that today is the Lord's Day. And it is just proper for us, incumbent upon all Christians to be in the place of worship like this. And we pray, Lord, that you will help us to know more about you and to apply what we have learned. And today, Lord, as we focus on our study about missions, pray that you will keep our hearts burning. Give us the excitement to involve, to engage in the work which you have entrusted to each one. And Father, we pray that through the power of your Holy Spirit, you will be able to keep us excited and alert. Our minds should always keep listening and keep doing what you want us to do. So, Father, we commit ourselves to you right at this moment. Forgive us, Lord, for our many sins. This we pray in Jesus' name. Amen. So, missions. When we talk about missions, there are two things that we have to know. Missions and mission. Ginasulit-sulit ko ni Permi to keep us remember, no? Kag ma-impress sa atong pangunauna kung ano ang ginatunan naton. So, when you talk about missions, may S, it means any spiritual activity in which Christians are involved in world evangelization. Spiritual activity. When we are talking about missions, we are talking about spiritual activity. Lain yung mission sa mga military. Okay? Sa aton yung mga Kristohanon, spiritual activity is involved sa ginatawag naton nga missions. So, kung ano man ang ginahimo naton nga mga Kristohanon para sa Ginoo, kag masiling naton gird toward world evangelization. Kung silingon ang iya direksyon bala,
para sa paglambot sa mga tao nga makakilala sila sa Dios. That is what we call missions. So ano man nga mga activities nga imo naton, be it when you are engaged in any activity nga ang punto bala ang imo pangunahuna para tanan sa Ginoo, nga ang tao makakilala sa Dios, tinatawag naton ang missions. Okay? What about our mission? Magsiling kita gani ang mission naton niya, it is the living work of God. The mission of God is to bring humankind to Himself. Okay? And as part of that mission, as Christians, if that is the desire of God to bring people to Him, to Himself, as Christians, we are part and parcel of that desire, and so that is also our mission. Ano mission sa Christian? Magdala sa katawan sa tiilan sa Ginoo. What is your mission? When you think about your mission, you have to understand nga kada Christian, take note every Christian, not only pastors, not only Sunday school teachers, not only Christian school teachers, all Christians. Ano aton mission? To bring people to the Lord. Amo na mission ta. Okay? So, basi iban sa aton masiling, anong rason nga ginluwas ko sa Dios man? Kabalo ka, ginluwas ka sa Dios para ikaw naman magdala sang tao sa tiilan sang Ginoo. Why? Because you have to understand that there are people that God used to bring you to Jesus. Amo na kita maluwas kita, damo-damo sa mga tao ang agyanta. Primero, it's possible nga may nagatag sa aton balasahon partis Ginoo. Trucks distribution. Bla may ara tao yang obra nila pang distribute ng trucks, di ba? May isa ka tao sa una nga obra pang hatag lang sang balasahon, bla trucks panawag siya na balang balasahon bala nga may mga bersikulo na panawag siya na gospel trucks. So may gapanagtag trucks. So uli tingala siya nga wala na ang naga-distribute sang trucks naghalin. Sang uli ang taong gintagaan niya sa tunga trucks nagkristohanon. Tisilis ng tao sang uli kitanay sila. Nya, Brad, why na ko to kita sa imo nga tindog dugay na nga wala ta kada nakitaan. Nya ti amo to ambal sa nya sa kadugayon ko da nga pag-distribute sang balasahon. Daway ko blan na challenge nga may naluwas. Sila isang tao nga istorya nya for you to know, seriously speaking, ining nagkuan ako, nasubuan ako nga wala ka na nagatindog. Kaya nga aman, kung nadumduman mo lang nga ako to ang gintagaan mo sang trucks, nga ginbasa ko, tapos dito ko naintindihan ang kaluwasan sa akong kalag kag nagtuo ako kay Jesus nga akong Savior. Di wala ta nakada nakitaan. That is why nga ako nagbulo sa lugar mo. You see that, no? Damo sa mga tao nga abi nato na ginahimo ta daw ka gamay lang bagay, no? Kung sa English pa daw trivial matter. Pero kabalo ka, if you are doing that for the Lord, ang mga epekto na you cannot just imagine. Hindi mo lang mensindihan ang epekto ang ginahimo mo kung ginahimo mo na para sa Ginoo. That's why nga amo nang mission naton. Magsili kita gani nga missions nagapang distribute ka sang balasahon sang trucks. That is still part of our missions. Missions na. So for example, may friend ka, ginisiran mo sang partis Ginoo. Tagaan mo sang balasahon partis sa Dios, tagaan mo sang verse partis sa Ginoo. Wala ka kabalo part na sang ano panawag sina missions. Kaya nga any activity in which Christians are involved in world evangelization. Pero kung ang Kristiyano ay nag-involve sa world evangelization, that is not missions. Di ba? For example, kapangatag ka pagkaon. Okay? Amo lang na tuyo mo, mangatag ka lang pagkaon. Wala ka na ganumdom nga para ni sa Ginoo. Ano na panawag? Civic activity na iya. Pero kung ginatanaw mo, ginahimo mo na para sa Ginoo, missions na. Okay? Why are you doing that? Because you are a Christian. So, mission naman, we are bringing people to the Lord. That's part of our mission. Okay. So, anong mission naton? Amo nang ginatawag, what are we called to do? That is mission. Okay? Ano gid bala? Nga agin luwas ka sa Dios para sa ano?
Para nga makapalangit ka? Of course, that's one. But that is very basic. Ginluwas kita sa Diyos, of course, para makapalangit kita. That is grace, di ba? Sila isang Bible sa Ephesians chapter 2, verse number 8, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God." So, kung naluwas ka, gift of God na para sa imo. That is good for you. But, after that, after you got saved, ano sila isang Bible sa Ephesians chapter 2, verse number 10, "For we are," ano ko no? "For we are the workmanship of God, created unto Christ Jesus, that we will do what? Good works." Na, amo na, ang aton nga mission. After we get saved, anong napaabot sa Diyos sa aton? We will do good works. Amo na, iba niya, nagay mo sila good works para ma-save. Baliskad. Ang good works hindi makasave. Ang makasave, faith in Jesus Christ. After you get saved, after you have faith in Jesus Christ, do good works. And what is the good works that God is trying to tell us? It's all about the Great Commission. So when you talk about Great Commission, it is recorded in Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Ginbasa kay na ni Brother June. Ano na yung ginatawag nga Great Commission? What do you mean by great sa Iligaynon? Dako. What do you mean by commission? Ano na komisyon sa Iligaynon? Hindi na yung komisyon, nga nagapang-komisyon ka sa dalan, ha? Libertad, shopping, amo na sila. Komisyonista na. Hindi na yan muna. Ang Great Commission, when you talk about commission, that is the mandate or the order of God. So, amo ning Great Commission. Basahom ng Bible, ang pinakadako nga sugo, nga ginbilin sa aton ni Kristo, amo ini, ang Matthew 28. Hindi lang ginbilin niya na sa mga disciples, kundi ginbilin niya sa tanan nga mga tumuloo sa mga Kristohanon. Take note ang Great Commission is not only given to the pastors. Hindi lang na yan sa mga pastor ginatag. Kaya ba sila, ang Great Commission para lang sa mga pastor. No, it's not only for the pastors, but for every Christian. Why? Sino ginambalan diri? Sinong context diri sa Matthew chapter 28? It's all about the disciples of Jesus. Take note nga sa sininga time, bag-ulan ni nabanaw si Kristo. Matthew chapter 28 talks about the resurrection of Jesus. Kag, sa nabanaw na si Jesus, ang number one niya nga pangita, ang mga disciples niya. Number one, kung basahon mo da sa last part sang Matthew, last part man sang Mark, last part man sang Luke, ara ang nagasugid parte sa resurrection ni Jesus Christ. Kagintipon niya maging tutunan. Nagambal sa kadaan siya maging tutunan. Before that, nga sila niya, sa verse 16, "Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them." After na niya napatay na si Kristo. Kaya before na sa buhay pa si Kristo, nagsiling siya, kung pila kadlaw kuno ay nako, didto ka mo makadto sa Galilea. May bukid to nga appoint ko sa inyo. And what is that? The Mount of Olives. Siling diri sa verse 27, "And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me, in heaven and on earth. Go ye therefore, and make and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." Now take note, ang Matthew chapter, mayos na, basahon, tabla ang prior to that verses, no? There is Matthew chapter 28. Kaya siling ko, this teaches us about the resurrection of Jesus. Kay silindira sang chapter 28, kung basahon mo da, pagkabanaw ni Jesus Christ, no? Kundi sila sa Bible, and the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, kundi Sunday, silindiri, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. So, kung nadumduman nyo, si Jesus ginlubong
sa lulubngan nga gin tigana yan ni sino to gani? Ni Joseph of Arimathea. Kaya ang lulubngan nila sa una ko medyo daw kwanbla daw kuweba ara sa kilid sang hilly part dira nagnabuan sundra ginabutang ang ila mga napatay. Rolling Hills kung tawgon. Rolling Hills Memorial Park. Ang muna ginlubngan ka Jesus. So sa ginlubong na si Jesus ginbutangan nila sang bato para sigurado kay siling sa mga alipores ni Pilato. Sigurado nyo na nga silyuhan yung sang bato kay karon base magsiling mga disciples nga nabanaw. Kaya nagambal nga dahil si Kristong banaw siya mo. At sige, butangin nyo sila ni Pilato, butangin nyo pintalis ang dako-dako nga bato para sigurado nga masiling mga disciples nga, wala gito yan na banaw kayo na pintal nga bato. Di karon gimpintalan sang bato. Di karon, pag pintal sang bato, to make the long story short, sa takna nga si Kristo na banhaw, ginpaligid sa mga manugtunda ang bato. Kag Jesus Christ freely came out of that grave. Kag sila sa Biblia, pagkabanaw ni Kristo, basahan mo da, siling dire, and behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. Sila ni mga angels. And for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. Sino ng keepers sang tomb? Ang mga soldadong ginasay ni Pilato. Pagkakita nila nga ginroll sang angel ang bato, na kuan sila nag-freeze. Okay? Kinulbaan. Natrantar. Ang tao matrantar kundi kuan na lang. Panawag sina? Gatiga. No? Siling sa angel, he is not here, for he is risen. As he said, come see the place where the Lord lay, and go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. Sino ginambalan sa mga angel? Ang mga babae, si Mary Magdalene, kag isa pa ka Mary. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. So, bakat sila, kadto sa mga disciples. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, all hail. And they came and held him by the feet and worshipped him. Then said Jesus unto them, be not afraid, go tell my brethren, that they go into Galilee, and there shall they see me. Verse 11, now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and showed unto the chief priest all the things that were done. Kita nila mo. Ang ining mga watchers, mga soldado, ini ni Pilato, mga soldado nga Romanon, gimbantayan nila ang lulubngan ni Kristo. So kitaan nila mismo sa duwan la kamata, kung paano nga ang bato, nga ginpintal sa lulubngan ni Kristo, gen kuha kay pila ka tao hindi kadala sa to. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers. Na bribery. Siling sa mga Hudiyo nga mga way kapati nga pagkabanaw ni Kristo, gen bribe nila ang mga soldado. Nya ipos lang kamo, hindi ko manugid nga nabanaw siya, hambalon nyo lang wala. Saying, say yes, disciples came by night. Ganon nyo lang sang gabi bala. Ang mga disciples ni Kristo, ginkuha nilang lawas ni Kristo, gabi ito, why kami balo? Amo na ihambal nyo sa ila, amo nang bribery. Amo nang bribery na, dugay na nangasala. Saying, say ye, the disciples came by night and stole him away while he slept. And if this come to the governor's ears, sinong gobernador? Pilato. Sabi, mag-abot kay Pilato nga, why na tong bato? Tapos, na-confirm nga nabanaw siya.
tapat ta. Ang balon nyo ang gobernador nga wala na banhaw. I-persuade nyo siya. And it came to pass, and it came to the governor's ears, will persuade him and secure you. So, they took the money. Sino ning nagkuha sa kwarta? Ang mga soldado. Gin-bribe sila. So, they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Na, muna. May mga tao sa una ko ay kapatay si Kristo na banaw. Tuod mga kay posible nga mabanaw siya mo. Amak mo impintalan sa dako nga bato, nagligid pang bato. Tapos ay gumrahon way na tusulod. Ti siling sang mga mga Hudiyo nga mga elders sa city, mga konsaton pa sila bala ang daw mayor-mayor, sila sa mga soldado magambal gani hambalon niya si Pilato maging kawat sang mga disciples lawas siya. Hindi ko mo siling na banaw. Kay karon tapat kita na kay Pilato, kay ngandaan si Pilato naghambal na to nga hindi siya mabanaw, pintalin niya mayang bato. Sang bato para nga hindi gisa kagwa. Ti karon kay nakagwa na si Kristo. Ti amo ni ang ginatawag naton nga pagkabanhaw ni Kristo nga hindi mapunggan sang kalibutan. And so sa nabanhaw na si Kristo, aring instruction niya sa mga disciples, sila niya sa mga babae, hambalon nyo ang mga disciples ko nga bantayan ko to nila sa tunga bukid kamay hambal ko sa ila. Kag amo na ang pamilin-bilin ni Kristo sa ila. Amo na ginatawag Great Commission. Now take note siling naton, ang context sang paghambal ni Kristo nga Great Commission, hindi lamang mga disciples niya, kaya mga disciples siya later on became also a disciple makers. Ginwitnessan nila ang madamo ang mga tao nag-Christian man, atong ginwitnessan nila nag-Christian man, pagkatapos sila man to nagwitness sa iban astang nalambutan ta sa mga balita. Paano kita nalambutan sa mga balita? Of course, i-trace back mo sa history sang kalibutan. Kung paano nag-Christian kita ng mga Pilipinos, going back sa mga 16th century, di ba lang ang mga Puritan salin sa Great Britain, nagsailo to sa Amerika, sa Plymouth, Massachusetts, sa mga 16th, 17th century. Tungkol sa persecution, nagkanto sila, nangita sila sa lugar, nga dito sila establish ang Christian country. Kag dito sila nagdungka sa Plymouth, Massachusetts. Kag dito na unang nag-establish ang una-unang grupo sa mga Kristohanon. Ang Amerika later on, nag-Kristiyano nga country. Kag tungod sang Amerika nga strong sa pagtuo kay Kristo, ang mga missionary alin sa Amerika nagsailo diri sa Philippines, gin-evangelize ang Pilipino sa tong mga 1900s. Kag una-una nga simbahan nag-establish diri sa Pilipinas, amo nang sa Iloilo, Haro Evangelical Church, diri sa Bacolod, kag dito sa Ilog Baptist Church. Kung sa aton pa amat-amat nga na-evangelize ang Pilipinas, din kita nagalin dito sa Amerika. Ang Amerika din halin dito sa Great Britain. Kag sino ang mga gingamit sang Ginoo dito sa sinang lugar sa Europe? Kaya mga Kristohanon in the person of Martin Luther, kag iban pa nga mga reformist group dito. Kung tanawon mo ang history sang kung paano ang Kristiyan nagluntad o kung paano ang Kristiyan nag-spread sa bilog ng kalibutan, it's because of people who were used by God to evangelize the world. Kag amo na ang mga Amerikano gin-evangelize nila ang Pilipinas. Damo sa mga Pilipino nakakilala sa Ginoo. Kaya mga Espanyol wa ito yung nag-evangelize ang Pilipinas. Anong ginahimo sa mga Espanyol? Katolicize nila ang Philippines. Anong bot silingon? Ang ila reliyon amo na yang gin-spread nila diri sa Philippines. Amo na ko nga ang mga Pilipino during the time of the Spaniards, why yan ang Kristiyano ang mga Pilipino? Why? Because during the time of the Spaniards, ang mga Pilipino why gani gipabasa Bible. It was only until the Americans came to the Philippines and allowed us to read the Bible. Kaya nga, sa time ni MacArthur, after the Second World War, kundi si MacArthur, naman to siya ang nag-liberate sa Philippines.
Amo na sila ni MacArthur, sila niya, I don't want to be remembered as the greatest general who led the armies and liberated the people. But I want to be remembered as a Christian father. Arin nami ang ko sa ambalyaw. Nya, I want to be remembered as a Christian father who read and pray with my children. Who read the Bible and pray with my children. Kay si MacArthur to, masyado to ka-fundamental. What do you mean by that? He was a Christian. Kristohanon. That's why ang una-una mga soldado nga ginpadala diri sa Pilipinas, nga nagsakay sa barko nga Thomas, panawag sila, Thomasites. They were the first American missionaries who came to the Philippines and evangelized the Philippines. Ano ni sila? Mga soldado nga mga kano. Sino gin-evangelize? Ang mga Pilipino. Just imagine, no? Muna matingala ka, ang pulong sa Diyos, kung madumduman mo, halin kay Pablo. Si Pablo nagwali sa Europe, tapos nag-Christian ang mga lugar dito sa Europe. Ini nga mga country sa Europe nga gin-evangelize naman pareho nila. Hasta sang ulihin, gin-evangelize nila ang Great Britain, America, Philippines. Kita naman yung mga Pilipino, nagkapang-evangelize man sa iba nga bayan sa kalibutan. Doon tulo nga damo sa mga missionaries nga Pilipino, nga ato sa Thailand, ato sa Indonesia, ato sa Malaysia, ato sa Haiti. May kilala kong ato sa Haiti, sa South America. Missionary, pastor, missionary, and then, kabalo ka, ang mga Pilipino, amo na nga kadamo sa mga Pilipino, nga naga-missionary, kaya ang mga Pilipino ay agwantado. Di ba? Pilipino yan, may agwantado. Bisan ugal yan, mga bato mo. Pero iba niyang mga nationality, pakaunon mo uganin man. Pilipino yan, bisan nila nga. That's why mga Pilipino, bisan yung kailangan bayan sa kalibutan. Kada missionary, missions conference ni Pastor Rick Martin Siluilo, kung nag-attend mga may there are times na-attend kami. Dira mo nang balaan, ginladlad ang listahan sa mga missionaries ng mga Pilipino, o perti ka damo sa iban nga bayan sa Asia, no? Sa Europe, sa China, may ara, dito sa Micronesia. Anong Micronesia? Ano mga gagmay yung mga lugar dito sa Pacific, mga Tunga, mga Nauru, mga ano parada, mga pagani mga gagmay ang mga lugar. Imagine that, mga Pilipino ga spread out. Why? Because the Philippines naman is being used by God as a transit point nga ang Word of God will be preached to other countries in the world. Just imagine that, no? Amo na nga siling naton, ang Great Commission was given not only to the pastors, not only to the missionaries. Kay kung tanawon ta, grabe ang pag-spread out sa Word of God sa bilong bayan sa kalibutan. It all started with the Apostle Paul. Who was the first missionary in the world? He is no other than the Apostle Paul. You read the book of Acts. Dira mo na maintindihan kung paano si Pablo gingamit sa Diyos mightily. That he was able to preach to other countries in Europe, in Asia. Kagini nga mga countries sa Europe ug Asia, gindala ang mayong balita sa Amerika, ang Amerika nadala man sa mayong balita sa aton sa Philippines. Pasalamat kita sa Ginoo that the Lord mysteriously shared to us His Word, that we're able to know Him. Abi ko no ay gingamit nila sang Ginoo sila, way ta nakabalo sa mayong balita. Kay kita nga mga Pilipino, ang aton niya origin, ang aton niya background. We are not Christian country, ang Philippines. Ang Pilipino, yes ang una, pagano. Before mga Spaniards nag-take over sa Philippines, ano ang Pilipino? Mga animist. Nagasimba sa mga kakahuyan, nagasimba sa mga bungsod. Nagasimba sa kama. Nagasimba sa mga duwende, sa mga espiritu, mga kung ano-ano da. Babaylan, muna mga Pilipino sa unaya. Tamo pag-adto ni Magellan sa Philippines, dito Cebu,
bla. Anong ginasimba sa mga tao da? Mga espiritu sa bungsod. Muna pag-abot nila, siling sa mga Spaniards ko, no, ginimimuan lang picture, ginimimuan na caricature, ang kama-kama ang ginasimba sa mga nila ni Lapu-Lapu. Gin-Christianize nila, gin-Catholicize nila ang mga Cebuano. Kag ginimimuan sang picture, nga sila nila, amo ni ang kama-kama ang ginasimba nyo. Sabi nyo kung sino? Si Santo Niño. Dito nagsugod. Nga si Santo Niño, amo na kuno ang sili sa mga Espanyol, sa mga Cebuano, amo yung picture sang kama-kama ang ginasimba nyo. Amo ni siya ho, gamay nga bata. Kasta sa uling tawag na, Santo Niño, kag powerful. Amo na ang ilang, ang ilang, ano panawag, patron. Sa sinulog, Santo Niño, kaya nga, amo na una-una, introduce Ellen Magellan. Di pero pag-abot dire sa mga Amerikano, no? Way man taga siling ginapaka-Diyos ng mga Amerikano, pero kung bahin bala mga kauturan sa ginatawag nga kabalaslan, in terms sa spiritual nga gratitude nga ginatawag, no? Way man taga tudlo, tanan-tanan yung Amerikano, yung gamit na sa Diyos ang unas Pilipinas, at to lang ang una-una ng mga tao dire sa unas Philippines. Ang una nga mga missionaries, nga mga Amerikano, kaya di damo man sa mga Amerikano yung pati sa Diyos. Abi mo, ang mga Amerikano tanan subong sa modern times, abi mo, tanan-tanan nyo sila, mga tumuluogid, damo man sa ang atheist. Ang bot naton silingon, by way of acknowledging our roots, no? Kung paano kita naluwas, may gingamit ang Diyos nga mga American missionaries na nagkadto di sa Philippines. San si Iloilo da? Sino nga gamit sa Diyos da nga magtukod sang Dawn Baptist Church kay Amerikano na, missionary, nga kano. Diri sa Pilipinas, tanawabla mga lagko ang mga simbahan, sino nagtukod una? Mga Amerikano. Bacolod Evangelical Church. Oh, it all started also with American missionaries. San dito sa Ilog Baptist Church. Ang Ilog Baptist Church, that was the first church sa kapital sa Negros ang una. Kabalo kang ilog ng himo na nga national o kung na himo na provincial capital sa Negros Occidental. Kabalo ka mo na. O, ang una-una kapital sa Negros ang munang ilog. Tanawan yung story nyo. Ay, kadua nga nahimo kapital nga city. Ano? Mamaylan. Ikatatlo rin Bacolod. Basi talang ka, tagay Mamaylan ko. Ang Himamaylan, amo na ikadua ang kapital sa Negros. Kay ginasaylo nila mo hasta sa uli na establish ng Bacolod. So ang Bacolod, third na nga site sang kapital sa Negros Occidental. That's why ang una-una nga Baptist Church dire sa kapital sa Negros, amo na ang Ilog. Ilog Baptist Church. Okay? So, in short, sila sa Bible, ang Great Commission nga ginbilin ni Jesucristo sa mga disciples, ang mga disciples were so faithful to carry out the Great Commission nga ginbilin sa ila ni Jesucristo. Nagwali sila, mayang balita. Si Apostol Pablo nag-spread out sang gospel diin sa bugos nga Gentile nations. Si Pedro, sa diin siya nagwali sa mayang balita sa Jewish community. Amo ni si Pablo kag si Pedro, they were the missionaries who were tasked by the Lord to spread the gospel. Si Pablo, missionary sa mga Gentiles. Si Pedro, missionary sa mga Hudiyo. Ano ang base ni Pablo? Ang base ni Pablo, dito sa Antioch, Syria. Si Pedro din ang iyang headquarters, dito sa Jerusalem. That's why nga ang ila trabaho lain. Si Pablo naglibot sa bilog nga bayan sa kalibutan. Kung may isa pa nga makasiling, kundi kita nagalin, kung sinong gingamit sang Ginoo sa aton, nga naluwas kita, wala iliwan kundi si Apostol Pablo. We are still part of the work of the Apostle Paul. Nga kay si Pablo ang una-una nga missionary, pila ka missionary journeys ang ginkandak ni Pablo? You read the book of Acts.
And you will notice that the Apostle Paul conducted 3 missionary journeys. Halin sa Israel, halin sa Jerusalem. Amo na bala sa Acts chapter 1, verse number 8, sila ni Kristo, and you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you will be witnesses unto me both in, first, Jerusalem, napagid, Judea, what else? Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amo na ang journey sang mission work ng ginatawag mga kauturan. Halin sa Jerusalem, pakadto sa Judea, Judea meaning the province where Jerusalem was the capital. Jerusalem, Judea, Samaria, extended part sang Israel. Samaria, unto the uttermost part of the earth. So, ang uttermost part of the earth, panawag na sina naton, cross-cultural work na. Kay si Pablo, ginatawag naton, cross-cultural missionary na siya. Why siya nagwali lang sa palibot sang Israel? Dito, nagtabok sa Europe. Nagtabok siya primero sa Asia. Asia Minor. That's why ngiging pundar ni Pablo ang kasimbahanan. Kung nga may Bible ka, Ephesians, ano pagid? Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, Corinthians, ano ni nga mga lugar? Amo ning imbisitahan ni Pablo, nagwali sa mga balita, pagforma sang church, ang mga tao nga arada, gintawag nga church to the Corinthians, Ephesians, Colossians, ano pagid? Thessalonians. Sa aton pa, amo ni si Pablo ang gamit instrumento para sa ila. Kag, to make the long story short, from there, tabok, diri sa aton sa Amerika, sa Philippines. Amo ni ko nga ang sila ni Jesucristo, in Great Commission, it is not only for them, but for us. If we are not doing our part in this Great Commission, meaning to say, we are not part of the work of God. Muna nga balya, niya, all power is given me. Amo na sila ni Kristo sa iyang mga disciples. All power is given unto me in heaven and on earth. Ari, verse 19. Sila ni Kristo, go ye therefore. Kung tanawon mo, daw kasi kwawi sang English, no? Sang kwan bala? Sang semantics, sang word. Go ye therefore. Daw ka baliskad. Anong buot niya silingon? Una ang kwan, ang verb. Pero imperative. Kung imperative sentence gani, ang subject daw hindi mo na makitaan. Di ba? Magsilingon, go. Kuna mo na ang sentence na kung hindi. Magsiling ka gani sentence. A sentence is a word. Then take note is a word or group of words that expresses a complete thought. Word or group of words that expresses a complete thought. And a sentence is composed of subject and predicate. Subject meaning to say either a noun or pronoun. Go ye therefore. What is that? Is this a sentence? Who is the subject here? Basta gani sugo. Imperative. Kag kung hindi mo makitaan ang subject dira, it is understood nga ang subject dira, you. Sino ginambalan ni Jesucristo diriyaw? Hindi ba mga disciples siya? That means, paghambal ni Kristo sa ila, silindiri, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore. Sino ginambalan? Mga disciples. You go, therefore. Why? Nga therefore. Therefore is a conclusion. Because, sila ni Jesus, all power is given to me in heaven and on earth. Therefore, but silingon, He is authoritative. Why? Because if you are going to read John chapter 5 verse 22, naghambal ang Bible in the end times or
during the time when we will be in heaven, or during the end times, or when we are going to graduate from this world, siling sa Bible, all judgments are given to the Son. Basahin mo na, John 5:22. Ang tanan niya paghukom, ara kay Kristo. But silingon si Jesus, amo ang authorized sa paghukom. If Jesus Christ was authorized to be our Savior, that's why He is called Anointed Savior. Magsiling anointed, qualified siya nga Savior. Anointed Savior, that's why Jesus Christ is Anointed Savior. Nga Anointed Savior siya? Because all power is given to Him. In heaven and in earth. Amo na nga, sila ni Kristo, busa, lakat ka mo. Kaya tanan niyang kagamanan rin sa akon. So, you go, because I am going to empower you. I have the power. You go. I will empower you. Go therefore and teach all nations. When you say teach all nations, it means make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, ara, Great Commission. Ano ang Great Commission nga natawag? Yung tawag yung authoritative command. Natawag directive. No? So, muna nga natawag commission. Muna sa bisan sa atong gobyerno, may ara ginatawag Commission on Election. Diba? Ano po yung mga commission na? Commission on Audit. Ban pang mga commission. Kaya nga, aman, isa ina ka directive. Ang gobyerno naton naghahatag sa authority dira. For example, Commission on Elections. Amo na silang gina-authorize nga magat-take control during election time. So whatever nga kasuguan nga porma dira sa Commission on Election, that is final and executory. So commission, direct authoritative command. Under na sa Office of the President. That's why if the President is in control, ang tanan-tanan nga mga opisina under sa iya, they are authorized to do that. If Jesus Christ is the one who is in power, so everything that Christ commands is an authoritative command. It is a directive. Butsilingon sugo halin sa Diyos. So kung Kristiyano ka, ano ng Great Commission? Para na kay sino? Para na sa akon, para na sa imo. Hindi ka magsiling nga, para na sa mga pastor. No, wrong. That's why if it is a Great Commission, it should be, it must be obeyed. Kaya nga command di ba? Alright. So, anong mga basic truth na makita natin sa Great Commission? Number 1, it is a divine mandate. What do you mean by mandate? Mandato. Mandatum, kung sa Latin pa. What is mandato or mandate? Sugo. Order. Alright? Mandar. Kung sa Espanyol pa. Kabati ka muna, masili. Grabe siya ba? Gamandar lang. Anong mandar? Nagasugo, may authority. Amo nang mandar. Gawlo. Ang imo pagtanaw sa kuna, amo na kung magsiling ka nga, ko namin sa iyo, gamandar, doga pang daw crossmano na sabla. Imo nyo na obra na, masila, gamandar na sa ba? Do piyo sa ba? Amo na natawag naton, mandar, mandate, or it is an authoritative command. Amo na ang mandate. Okay? So, in other words, ang Great Commission is a divine mandate. Anong divine? Diyos non. Who orders? God. Hindi na orders ng tao, hindi na orders ng pastor. Why kasi sila, pastor, lakat ka mo, magwali sa mga balita. Sino ginasugo? Masiling, pastor, hindi lang bala kami, pati ikaw. Correct. Hindi lang ang pastor, pati kamo. Hindi lang kamo, pati pastor, tananta. Ginsugo sa Diyos. All Christians in the world must obey the divine mandate. Ano ni divine mandate yung natawag? Anong sugo sang Ginoo? Araw sa verse number 19, lakat ka mo. Kag magano? Teach all nations.
Anong buot silingon sa teach all nations? Make disciples. Ang balanta na karon kung ano nang make disciples. Pagkatapos ano? Baptizing them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ari ang sequence, mga kauturan. Number 1, ang sugusan Diyos, sila niya, lakat kamo. Magsiling gani nga lakat kamo, anong buot silingon? Go ye therefore and teach all nations. As you go, parehas, kung isa mo, progressive, sige. As you go, teach all nations. Tapos, ngin tudloan nyo sila, make disciples of all nations. Pagkatapos, ngin disciple mo, anong dason nga step? Baptizing them. Tugmawan. Tapos nga tugmaw, ano dason? Tudloan. Ari mga kauturan, no? Kabalo ka, paano kita makatudlo sa mga butang nga Diyos nun, espirituanon sa isa ka tao? After siya nga natugmawan. Kung ang tao, magsiling lang siya, nakabato na ko ka Jesus nga akong Savior. Ang pamangkot, nagsunod ka sa Ginoo sa pagpatugmaw. Wala pa. Anong sequence ang Diyos dire? Unahon anay, muon ka anay nga sumulod ni Jesucristo. Tapos, tugmawan ka. Tapos, tudloan. Nga ang tugmaw, una sa tudlo. Kaya kung natugmawan ka na, you are part of the household of God, and the pastor now can teach you because you are permanently stationed in the local church. Kung wala kayo natugmawan, may makasimba, may makabanindi. Di paano ka matugmawan? Dapat pala sa eskwelahan. Kung estudyante ka, lain niya sa hindi ka estudyante. Di ba? Amo na masiliban niya. Kalabanan sa mga tao, masiling nga, hindi lang ko pa-enroll. Makuan lang ko. Panawag siya na audit. Kung sa college sila, audit or sit-in. Mas-sit-in lang ko. Hindi lang ko mag-enroll. Mas-sit-in lang ko. Kabalo ka mag-sit-in ka o kung mapa-audit ka lang, ining kapamati ka lang da, pero hindi ka obligado magtuon. Hindi ka obligado magkuha sa test, di ba? Sit-in ka lang mo. Ga test sa iba na ikaw, ga yum-yum, kung lang yaway kaya waya sa bungog mo, nga way ka toon. O galing ang advantage ara sa na-enroll na. Kaya kung na-enroll ka na ya, number 1, may promosyon ka. Number 2, obligado ka magtuon. Number 3, promotion ara na sa imo. Pero kung sit-in ka lang, wala, gid na iya kaayuhan. Tiyan mo na sila ni Jesus. Sila una-una gid, himuan nyo ang intutunaan ng mga nasyon sa kalibutan. Tapos, tugmawan sila. Tapos sila tugmaw, tudluan sila. Amo na rason kung aari kita. Amo na kung ikaw, Kristohanon, you have to be part of the local church. Why? Because the pastor can teach you, can pray for you, can nurture you when you are in the church. Di paano ka magtudlo kung sininga Domingo ay kadi? Kung Domingo nga iban, dito ka, o kung dito ka, wala sang continuity ang imo nga pagtuon. Amo na iya nga masiling ka nga, nami iya kuno ay kuya church membership, kay bisan di na ako masimba. Hindi na advantage para sa imo. That is a big disadvantage. Kaya nga aman, hindi masustain ang kinanglanon mo, ang spiritual need mo. Whereas siya, kung sige kang ara, kada Sunday, may ma-learn ka, pag kada Domingo, may ma-learn ka naman, pero kung iban ka nga kung diin kaya imo palangad to, wala continuity imo pagtuon. So, meaning to say, mga kauturan, ang Great Commission, divine mandate ni. Magsilin divine mandate, sugo ginaya sang Ginoo sa aton. Hindi niya pangabay lang. Hindi niya request, hindi niya sugo sa pastor. Ha?
Base man sila ka nga, ay nga, gambal, ganyan, pastor nga, maglakat kami kay Kwan man na, iyalan na sa pastor Obran. No, it's not. Hindi. So, divine mandate. Amo ni nga sila ni Jesus sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Nga mo ning sugo sang Ginoo sa aton. Tungod kay, si Jesus Christ, pagpaubos niya sa kalibutan, pinatawag kitab lang the humility of Jesus, no? Humiliation of Jesus Christ. Pagkatapos gini-exalt si Kristo, the exaltation of Jesus Christ. Pag-exalt kay Kristo dito sa babaw, He is now with the Father. Kagamo ning rason kung nga kita nga mga Kristohanon should evangelize people nga aman because of the victory that Jesus Christ gained during the time when He died on the cross. Okay? So, amo nang hambalya, make disciples. That is the greatest mandate. Make disciples of all nations. Alright. Ano magsili ka nga nations? Magsili nations ganita. Ethnic group, meaning to say, a body of persons united by kinship, culture, common traditions. Nations, ethnic group. But silingon, hindi lang niya literal nga Pilipinas, kundi inda mga tao, katulumpok, ethnos na. Ethnic group. No? Sa isa ka minuro, ethnic group. Sa isa ka purok, sa isa ka barangay, sa isa ka syudad, sa isa ka lugar nga sa diin may mga tao dira nga ara dira, may mga family nga ara da. Generally speaking, that is what the Lord Jesus Christ saying, nations. Make disciples of all nations. Hindi lang na yung Pilipinas, Amerika, China, hindi lang na ang inatumod nga nations. Although nations man sila, pero literally, the word nations here is a body of persons united by kinship. So sa inyo, dira nga minuro, sila ni Kristo, evangelize mo ng mga tao nga arada. Neighbors mo. Di ba? Mga parinti mo. Damo sa aton, mga parinti. Isa ga, iwat kita, ano panahos na, family reunion. Ti sila ni Kristo, opportunity mo na, nga maka-evangelize ka da, sa sinang lugar. Dito sa Amon, sa Uma. That's why we are praying that we can also evangelize people there. So, God bla, iwat kami to sang programa sa Uma to. Invite namon mga neighbors. You know what? We are praying ngayon ng mga neighbors namon. Ethnic group man na sila, di ba? We are praying for our neighbors to be evangelized. Nga amo nang kuman sa Ginoo sa aton. Hindi lang to namon gin-invite sila para pakaunon lang. Di ba? Number 1 ang priority naton di lang pakaunon, kundi gapanamdom kita nga in a proper time we can evangelize them. Kaya mo ning sugo sang Ginoo sa aton. So, kung sa aton pa, kung ikaw, abi, may mga grupo kada. May mga group of friends ka. Opportunity mo na. Okay? Hindi lang maghagay ka mo na, may grupo ka na. Sige, masumba-sumba ta. Masugba-sugba ta. Ikaw, Christian ka, may grupo ka, right to, sila sa Bible, go and make disciples of that group of people nga ara kada. Group of retirees upod mo, sila sang Ginoo, that is evangelization. Hindi lang enjoy kada upod sa ila. Amo nang tuyo sang Ginoo. Hindi, amo na nga sila ni Jesus, go and make disciples of all nations. Anong ambal naton sang nations dire? Hindi lang niya specific nga country nga Philippines, kay kabudlay. Amak mo na evangelize mong Amerika? Di ba? Impossible. How can you evangelize China? Impossible. Kundi ang natumo ni Kristo, gina-breakdown niya ang magsilingan nations. Ethnic group. Meaning to say, group of persons. Nga ara kada. Pamilya mo, o kon cultural communities nga nabilong ka. That is a nation. Amo nang bot silang split sang Ginoo.
Kaya it is impossible to evangelize all the nation of America. Mano sila, go and make disciples of that group of people that belongs to you. Sino mga upod mo? Mga classmates mo? Ara kada? Friend mo na sila? Try to evangelize them. Mga sa workplaces mo, mga workmates mo, you are there and the Lord gives you the responsibility to evangelize them, to make them disciples of Jesus. What do you mean by disciples? Follower. Amo na pagsilin ni Jesus nga, make disciples. Kaya sino disciple? Imo? No. Disciple of whom? Jesus. Diba? Amo na nga, may iban nga mga, kung Christian ka, may grupo ka, mga mo Lord, gabay pa nga makastart ko, Bible studies, ini nga mga tao. Head ka, either principal ka, o kung chief ka, o kung you are in control of that group, sa kadugayon sa imo daw, ay kay panumdum, kung paano ka makashare sa Word of God sa mga tao mo. Ma-retire ka lang, ay ginasiran ang mga tao mo sa Word of God. Diba? O, mamuna nga, modesty aside, dira sa barangay, I am so thankful that our barangay captain gives me the opportunity to preach every Monday during our flag ceremony. That is my mission. Sino na mga grupo? Mga grupo sa mga tao na tiyarapang ko da, pero at least, nahimo ko yung akong bahin yung magwali sa ila. Now, as to the point, masiling ka, ti pastor, nagawali ka sa ila, may naluwas na da. Ngaway mo di sa may kasimba sa aton. Doon mo na dahil na atong konklusyon, no? Pero wait. When you are doing it for the Lord, it is the Lord who makes a convert. Diba? Ang importante, you are there faithfully preaching. Amo na sabihin ko, kung sa nagapamati ang mga tao, ma-appreciate man nila ang Word of God. Di pa nga muyo ko lang sa Ginoo, Lord, you are the one who is working in the hearts of people. Why lang ko kabalo kung paano ang pulong sa Diyos magtandog sa mga tao nga rada. Ilan na accountability sa Diyos, di akon. Diba? As long that as I am doing my part, preaching the Word of God, gina-appreciate man nila, it's the Lord who will touch the hearts of people. Amo nang aton bahin mga kauturan. Discipleship. Anong rason kung nga nag-exister ang church naton? Ha? Only one reason. Why does the church exist? It's because the church exists to fulfill the Great Commission. Ano ganitong Great Commission? Liwaton ko ha. Now, klarohon ta. Ano ganitong Great Commission? Dako kasugo sa Diyos? Sa Binisaya pa, ang dako nga sugo sa Dios ginsugo iya sa tanan-tanan sa aton nga nga maglakat kita kang maghimo kita sang mga gintutunan ni Kristo sa mga tao nga sumalang naton. Sa mga tao, sa mga grupo nga sa diin kita nabilong, amo nang nation nga tawag. Amo na ang balya, therefore go and make disciples of all nations. Ang yasugo, go and make disciples. Ari ang mayo nga translation, no? As you are going through the world, sila ni Kristo, be making disciples. Sa nagalakat ka, kung diin ka makadto, make disciples. Kadto ka daw sa diin nga lugar, may mga tao tungagin, shiran mo, partis Ginoo. Kadto ka sa abroad, may mga tao tungagin shiran mo sa Ginoo. Di ka magkadto, bisan di ka lang magkadto, why untat? Amon ni nga, pero aggressive ni, ang sugo sa Diyos sa aton.
Kung sa iligay nun pa, sila ni Kristo, gani kadtuin ninyo ang tanan nga katawhan. Kagimuon ninyo sila nga akon nga mga sumulunod. Amo ni ang iligay nun. May alak mo na iligay nun nga Bible, presne? Kung basahan mo iligay nun nga Bible, presne, amo na yung ginambal. Nya gani, sila ni Kristo, kadtuin ninyo ang tanan nga katawhan. Hindi, why sa magsilinga katawhan da, amo nang sa English, nations. Okay? Gani, therefore, go ye therefore and make disciples of all nations. Ang nations, katawhan. Himuon ninyo sila nga akon nga mga sumulunod. Kay sino sumulunod, himuon nato ng tao. Sumulunod ni Kristo. Are you a follower of Christ? Yes. Make yourself, produce yourself, and make also other people to become follower of Jesus. Estudyante ka, siran mong classmate mo, mga follower mo sa ni Kristo. Not unless kung hindi ka man follower. Kung follower ka ni Kristo tutuod, let other people become followers of Jesus too. Why? Because if you think it is right, it is proper, do it. Muna sila sa verse 20. Nya tudluin ninyo sila nga tumano ng tanan nga akong insugo sa inyo. Dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako. Arang promise ng Diyos. Sila ni Jesus, as you are doing that, I will be with you. You see? I will be with you until sa katapusan sa kalibutan. So, in other words, if I am doing it for the Lord, what should I expect? Sila ni Jesus, I will be with you. Jesus will be with me. I should not be afraid. I should not be lazy for that. I should not neglect it. Why? Because promise of God, I will be with you until the end of the age. Amo ni ang promise ng Ginoo. Magaupod ang Ginoo sa imo hasta matapos ang kalibutan. Kun nagahimo ko sa bulaton sa Dios. Iniya limited niya sa mga tao nga nagahimo sa bulaton sa Dios ha. Hindi ka magsiling nga ang Dios upod gipirmi sa akon. Correct. Pero ang promise iya nga tutuod kun nagahimo ko sa bulaton sa Dios, updan ka gid sa Ginoo. Muna mga tao nga muna kita nga Christian, hindi kita magkadlok. Hindi kita magkahuya nga aman. Sugo na sa Diyos sa aton. If that is the command of God, we have to obey without any reservation. Hindi ka magtinalawan, hindi ka magkatahap, hindi ka magkadlok. Kundi siya magpatete, give it to Him. Okay? Siling pa ni Hudson Taylor, the Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Hindi na option. Command ginaya nga sundon. Siling pagid ni Paul or Hela. The distinctive mission is defined and the Great Commission is to make disciples. Ari pagid hambal ni Carl Henry. The gospel is only good news if it gets there in time. Okay? Siling ni Dr. Oswald Smith, any church that is not seriously involved in helping fulfill the Great Commission has forfeited its biblical right to exist. Bao ka grabe gali, no? Ang isa kuno ka church, pareho sa ang First and Second Baptist Church, kuno ay kita naga-involve sa Great Commission, anong bot silingon? Na-fulfill naton ang right nga magsige pa kita. It's better to close the church if the church is not involved in the Great Commission. Anong purpose naton? Nga kita. Masili, Pastor, ari kita kay fellowship lang kita kun Sunday mo. No, that is not the purpose why God put up a church. Ang rason kung nga gin-establish ang Diyos ang church, agod nga ang church, amo man naman ang mag-reach out sa iban nga mga katawhan. Paagi sa imo, paagi sa ako. So siling ni Dr. Oswald Smith, kung ang isa ka church, pares ang First and Second Baptist Church, that is not seriously involved in fulfilling the Great Commission, we have forfeited our biblical right to exist. Siling pala ni Dr. C.D. Studd, if Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for Him.
Kung si Kristo, Diyos na kon, kang nangimatay sa akon, busa, wala sa sacrifice sa akon, nga mas dako pa. Sang nahimo iya para sa akon. Ikadua, not only that the Great Commission is siling naton, divine mandate. Ikadua, divine master plan. What do you mean by master plan? Amo ni ang pinaka plano gid sang Dios. Magsiling ka gani nga master plan, it is the chief of all the plan. Okay? Ano ang iya nga plano? Nga tudluan, nga maghimo sa mga disciples. Amo na hambal ko kay na ang steps bala. Una anay, make disciples. Ikadua, baptize. Ikatatlo, teach. So, go, baptize, teach. Amo ning tatlo ka procedure. Amo ning master plan sa Dios. Hindi ka man ka disciple kuno ay kagalakat. Kag kuno ay kagagiho. Okay? So amo ning divine master plan sa Dios. Make disciples. Ag sa Greek dira nagasiling, therefore, as you are going, make disciples of all nations. As you are going, ito ba lang ang balko kayo na? Galakat ka? Sige, make disciples. Nakalakat ka na? Sige pa. Lakat ka, kag maghimo Japon sa mga disciples. Kaya samtang buhi kita, nagakabuhi kita, nagalakat kita. Okay? Anong disciple na tawag? Make disciple, follower. Ang disciple, matetiosati. Amo na sa Greek command. So magsiling ka gani nga disciples sa Greek, matitis or learner. Kasi yung disciple, the disciple of Jesus. Amo na ang master plan of God. Maghimo kita sumulunod ni Kristo. Ang mga tao, ma-influence ta, mangin sumulunod ni Kristo. Hindi sumulunod ta. Sumulunod ni Kristo. Okay? We bring them to Christ. Okay? That's why there are 3 steps. Going, baptizing, teaching. Lakat, tugmaw, tudlo. Muna nga aton role, kalibutan. Okay. Katatlo, it is a divine purpose. Nga divine purpose, anong tuyo sa Diyos? Ang tuyo sa Diyos para magbago ang kabuhi sa tao. Nga himuon ta disciple ang tao para magbago ang kabuhi. Yeah? Kaya kung hindi siya magsunod kay Kristo, wala pagbago ang kabuhi sa tao. Gamay pa, kung amo na ng kabuhi mo, kung wala Kristo, ano na lang ni sila, kung magtinigulang ni, way natudloan, parte sa Ginoo. Di ba? Amo na yung ginahimo sa kalibutan, subong. Hindi na ang role nato niya Christian, para ang drugs, madula. Dapat ara kita. Pero kung nag-addict na, mudlay na. That's why, proactive ang brata. Samtang way pa nag-addict ang tao, tudloan na kadaan. Kaya kung mag-addict na, makabudlay na tudloan. Pero ay po naguntat. Damo nga may mga addict man gani nga nagakalaluwas, di ba? Pero nami gida proactive. Magsilang proactive gani, dapat wala pa nag-addict, tudloan na. Wala pa nagtigulang gamay pa, tudloan na nga daan sa pulong sa Diyos. Mga pamatanon pa, mga young people pa, dapat tudloan. Kaya kung tigulang na, budlay na tudloan. Di ba? Amo na ang lubatong ng silinga. Budlay na kon gulang ng kahoy, budlay, tig-ana, tikuon. Matigaw na. Pero kung gamay pang kahoy, hapos pa na tikuon. Tiyan mo man na, kung tigulang ng tao, kabudlay, tudloan. Kaya nung tuyo sa Diyos, ang tuyo sa Diyos nga para magbago ang tao. Anong purpose ng Diyos sa aton? Para pag ma-disciple ang tao, magliwat ang kabuhi. Yeah. Magliwat ang batasan. Di ba? O, kag magtadlong ang iya pagtuo. Hindi kaya magsimba sa mga Diyos-Diyos. Hindi mga tao kasimba sa Diyos-Diyos, i-disciple mo para hindi na sila magsigida sang simba sa mga Diyos-Diyos. Kaya kung ang tao nagasimba sa mga Diyos-Diyos, like this, why Kristo matutuod, why kaluwasan ng ila kalag. Kapati pa sa Chinese nga,
Pag-ari, kung ang tao ay Kristo, dao mo ning kabuhi, ya. Ano niyo? Ano na siya? Sa Iligay nun, panawag sina, ano? Sa English, panawag sina, driftwood. Anong driftwood? Nablang kahoy yung inasampay lang sang tubig. Kundi ang tubig masampay siya, dito lang siya. Kung ang tao la Kristo, ang kabuhi, driftwood. Anong role mo ng Christian ka? Dalon mong tao sa Ginoo, make him the disciple of Jesus, parang kabuhi, hindi yung daw, driftwood. Sa Iligay nun, panahon na, rurok. Dapat, palapito naton siya kay Kristo. Amo na siling sang Biblia, sila ni Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kag, ang importante, sila ni Jesus Christ, kung ang isa katao ra na kay Kristo, bag-uhon siya sang Ginoo. Ang pamangkot, ginbag-uno sang Diyos kabuhi mo? Sila nga daw wala pa ako. Ang pamangkot, ara ka na kay Kristo, na sisa ako lingon mo. Importante, nga nakabalo ka, nga naluwas ka. Amo nang pinaka-worst na tanan. Kung ang taon din ta madala sa Ginoo, din sila makadtong mapatay sa impyerno. Kung ang tao na sa impyerno, wala na tsansa. Wala na tsansa. Amo na nga subong pa lang, samtang way pa mapatay ang tao, it's time for us to evangelize. Kung may pamilya ka, may utod ka, may bata ka, may ginikanan ka, may paryente ka, ang pamangkot, na-evangelize na sila, na-disciple na sila. Kaya kung wala, dili ni makadto kung mapatay sila. Saan isa lang kamo kabalay? Saan isa lang kamo katululugan? Kung mapatay na sila, lain na kamo kaladtuan. May kung makadto sila sa heaven. So, amo ni ang buot naton silingon. Ang pinaka bottom lines ng tanan, master plan of God, to bring people to Jesus, kag baguhon sang Ginoo ila kabuhi. Now, question mo ni, are you a Christian? Sila nga, yes, Pastor, Christian ko. Then, you have the mandate of God is for us to make disciples of all nations. Mayara ka na mga mahal sa kabuhi gani pa Christian, pray for them. Pangamayaan mo sila. Do not neglect them. Pray for them. Cry for them. Cry over them. So that they will come to know the Lord as their Savior. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you for this privilege. Father, we know that you have called us not only to be saved, but to be a disciple maker. Lord, teach us to be serious with the calling that we have. Guide our people so that they will be able to know their mission in this world. Mayari pa din sa amon, ay pa nagkakilala sa matutuod sa imo, kabay pa ikaw magpanghikot. Tubtob nga siya makapalapit sa imo, pag mangin disciple of Jesus Christ. Ning amon prayer, in Jesus' name. Amen. Sige,